Kinakailangan na yung pagpapatupad naman ay meron naman pong panuntunan na maliwanag na hindi magagamit sa pangangampanya. Dahil pagka po ginamit sa pangangampanya, ang lagot sa amin yung mismong mga opisyal ng ahensya na magpapatupad po nito. Ngayong mainit ang isyu sa paglalaan ng pondo sa mga proyekto at programa ng gobyerno, isa sa pinangangabahan ay ang posibleng pang-aabuso ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda dahil papalapit na ang panahon ng eleksyon. Posibleng gamitin sa political agenda o pakinabang ng mga kandidato na kunwari ayuda pero ang totoo ay vote buying na pala ang gagawin. Isa sa nagpahayag ng ganitong agam-agam si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, partikular pagdating sa ayuda sa kapusang kita o AKAP. Lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubos na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari institutional vote buying. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangang humingi sa kanila ng exemption ang mga ahensya na mangunguna o magpapatupad ng distribusyon ng ayuda gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD pagdating sa AKAP. Kung may makikitang anomalya sa pamimigay nito ay magsumbong sa COMELEC o sa ahensya mismo na nangangasiwa sa pamimigay ng social services. Once may nagreklamo sa amin na yan ay ginamit sa pamumulitika at yan ay pinabigay lang doon sa ilang grupo ng mga botante dahil yun ay supporter, pwede po namin ipatigil at withdraw anytime ang exemption. Hindi po absolute na nabigay mo na yan, wala nang bawian. Pwede po namin bawiin yun anytime. At pwede namin kasuhan yung mismong responsible ng mga opisyal. Binigyang din ng COMELEC may kapangyarihan silang bawiin ang ibinigay na exemption at ipatitigil ang pamamahagi ng ayuda kapag hindi masusunod ang mga ibinigay nilang kondisyon. Sa ngayon wala pang hininging exemption ang DSWD para sa AKAP dahil ang paniniwala ng COMELEC posibleng pagkatapos na mapirmahan ang panukalang pondo ng gobyerno para sa susunod na taon. Bagamat ang DSWD ay sinigurong sila pa rin ang pangunahing magpapatupad at maghahatid ng tulong sa mga benepisyaryo ng programa. So wala po kaming kinikilingan o pinapanigang politiko sa ating pag-iimplementa ng mga programa, hindi lang ng AKAP at pati ng mga ibang programa. But we try to reach the rightful beneficiaries based on our assessments and guidelines in the implementation of our programs. Kabilang sa binanggit ng COMELEC na pangyayari na malinaw na nakialam ang isang kandidato sa pamamahagi ng ayuda ay personal itong kasama sa distribusyon at inilipat sa isang lugar ang pamamahagi. Bilang hakbang kontra abuso sa distribusyon ng ayuda, hinihinga ng COMELEC ang mga ahensya na mamimigay ng social services ng periodic report tulad ng saan pinamigay, sino ang binigyan, ilan at magkano ang nabigay. We will always be watching. Lahat ng submission nyo na nire-require namin na periodically isubmit, we will always analyze and we will always see to it that everybody who deserves to be given will be given support from the government. Babala ng COMELEC, maaari nilang sampahan ng kasong kriminal at posibleng hindi na makakatakbo o makakaupo sa anumang pwesto sa gobyerno ang isang opisyal ng pamahalaan na lalabag sa kanilang panuntunan. Samantala, nilinaw ni Chairman Garcia na pagdating sa pamamahagi ng ayuda sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad at sakuna tulad ng mga apektado ng pagsabog sa Bulkang Kanlaon, exempted sila sa ban ng pamamahagi ng social services. Maaaring abutin pa ng election period ang epekto nito kaya inaasahang mangangailangan sila ng tulong. Pero paalala ng komisyon na ang lokal na pamahalaan na lang ang mamimigay at huwag na sana ang mga tumatakbo sa halalan. Huwag naman po sanang abusuhin na magdidistribute tayo ng tulong sa mga kababayan nating mahihirap, kababayan nating nasaktan, nasugatan o kaya nabiktima ng kalamidad na meron pa naman ng mga pagmumukha. O kaya naman, di ba po ang tulong naman pwedeng mabigay ng hindi naman kinakailangan ilantad natin at ipamukha doon sa tumatanggap kung kanino nang galing. Dagdag pa ng poll body ang mga grant na mula sa politiko o party list para sa pagpapagamot ay lenient o maluwag naman sila rito. Hindi na anya ito dapat kinukwestiyon dahil malalaman din naman ng COMELEC kung talagang pamumulitika lang ang gagawin. Papasok lang ang 45-day spending ban o prohibition ng COMELEC pagdating sa pamamahagi ng social services tulad ng ayuda sa March 28 hanggang May 11, 2025 o isang araw bago ang halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.